po natin si Attorney Gilbert Repiso. Siya po ang tagapagsalita ni Ginoong Delfin Lee. Attorney Repiso, magandang hapon po. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa nakikinig ng inyong programa. Apo, sa ngayon po ba nabanggit po ninyo sa mga interview kanina at na illegal nga yung ginawang pag-aresto? Paano nyo po nasabi itong illegal? Ay, gaya nga po ng paulit-ulit naming sinasabi, nagkaroon ng quashal ang Court of Appeal sa warrant of arrest at merong pag-aatas ang hukumang ito sa mababang hukuman na tumigil sa pagdinig ng kaso ni Mr. Lee for lack of probable cause. At kanina nanonood din po ako ng ANC, may mga opinion ng publiko, halimbawa napakinggan ko ang opinion ng Dean ng College of Law ng University of the East, si Dean Valdez, ay sumasang-ayon sa aming posisyon na mali yung ginawa ng PNP sapagkat na-quash yung warrant of arrest, and unless there is a contrary order coming from the Supreme Court, the quashal of the warrant of arrest should be observed at irespeto po dapat ng PNP. Opo, at pag ganun ang sitwasyon at nakita nga nila, dapat ano po yung ginawa sa inyo pong pananaw? Ay, siyempre po, ipinilit nila sapagkat nagtanong di umano sila sa Pag-ibig kung valid yung warrant of arrest at ang sabi sa kanila ay valid. Nagtanong di umano sila sa korte at ang sabi valid, kaya in-implement daw nila. But sa tingin ko, hindi dapat ganun na naging proseso. Dapat humingi sila ng legal opinion sa kanilang legal department para alamin kung valid o hindi yung warrant of arrest. Especially in this situation, Apo, na ang mismong liderato ng PNP ay nag-issue nitong Enero ng certification sa amin na una, sinasabing nire-respeto nila ang Court of Appeals. Pangalawa, tinanggal nila si Mr. D sa listahan ng wanted. At yan ay makikita nyo sa website ng CIDG, inalis ang pangalan at mukha ni Mr. Delfin Lee base na rin sa atas ng Court of Appeals sa quashal ng warrant of arrest. opo. Pero attorney, dito sa pangyayaring ito na siya nga po yung tinuturo ng maraming mga naloko di umano dito sa scam na ito, ano po yung pananaw ni Ginoong Delfin Lee? Nakausap niyo ba tungkol dito? Alam niyo po itong maraming ito dapat nating i-identify at talagang dapat humarap at ito naman po ay aming sasagutin. Ang aming unang aming unang layunin ay pangalagaan ang karapatan ni Mr. Lee at sa sinasabing mga nasagasaan di umano sa kanyang project. Ang pinag-uusapan po natin dito 10,000 housing units. Abay, klaruhin po kung ilan ito nagreklamo sa 10,000 housing units sa kanyang ginawa at nagbibigay din ako na hindi tugma o tama yung aligasyon na 6 na bilyong piso ang na-scam ni Mr. Lee. Ang 6 na bilyong piso po ay ang kabuang halaga ng kanyang project ng 10,000 units. At kahit ang Solicitor General ay nagsabi na hindi naman na-i-prove yung 6 billion pesos damage ng Pag-ibig. Kung talagang meron pong 6 billion damage, ipakita po sa amin ang demand letter ng Pag-ibig na dapat nilang ginawa na sinasabing, may 6 billion kami sa inyo, o ipakita sa amin na kinasuhan kami dito sa 6 billion na sinasabi nila. Masyado pong blown out of proportion yung allegation against Mr. Lee. Opo. Pero attorney, bakit to nangyari na kung sa tingin nyo wala na pong visa yung warrant, hindi ho lumalabas tong si Ginoong Lee sa mga nakalipas na mga panahon dahil pinapahanap pa nga siya mismo ng Pangulo? Bakit to nagkaganon? Kung nananaguan po talaga siyang tunay, hindi siya makikita sa hayat. Nung po siyang nakita siya ay nasa hayat, daladal niya lagi sa katawan yung mga papel niya sa korte. Hindi lang po ito yung tipong, ayaw kasi niyang lumantad sa publiko at sabihin ito, ako ay napawalang visa. Kasi iniingatan din niya yung posisyon ng gobyerno Mas gusto niyang tahimik sanang lutasin yung problemang itinatapon sa kanya ng Pag-ibig. Pero siyempre, dumating na tayo sa ganitong punto. Iba't iba kasi ang reaksyon ng tao sa isang gipit na sitwasyon. Pwedeng lumutang, magpatawag ng atensyon, o tahimik na lamang na mamuhay at hawak-hawak yung mga pinangahawakan niyang dokumento na nagpapatunay na siya ay meron din namang karapatan sa batas. Opo, pero attorney, po pwede naman siguro napanood niyo yung ginawa ni Mrs. Napoles na Opo. sa sementeryo sumuko kaya ay nakipagkita sa mataas opisyal na Malacanang
po pwede rin ho niyang ginawa yun. Bakit po, nabanggit po ba niya kung bakit hindi niya ginawa ito? Unang-una po, tumututol po ako ng mariin sa inyong comparison na ginagawa kay Mr. Lee kay Madam Napoles. Iba po yan. Yung po talaga scam, yun ay nawawalang pera ng gobyerno, pera na ng gobyerno na nawawala pa. Ay pumunta po kayo sa Mabalacat, Pampanga, pumunta po kayo sa Bacolor, tingnan po ninyo kung yung 6 billion na sinasabi nila ay kaya nilang patunayan na nawawala. Kaya hindi ko po ikukumpara sapagkat iba po yung sitwasyon. Mawalang galang na po pero ako po bilang abogado, hindi po ako pumapayag na ikinukumpara si Mr. Lee kay Janet Lim Napoles. Opo. May paliwanag ko lang din, attorney, ang konteksto na ipinapaliwanag ko sa inyo, yun hong tahimik na sinasabi nyo na pamumuhay. Kung ayaw niya makakuha ng atensyon, po pwede niya hong nagawa yun na ginawa niya yung tahimik na nakapag-usap. Kung naniniwala kayo na talaga hong wala ng visa, yung warrant na sinasabi po ninyo. Ay kaya nga po siya hinadun at hindi naman siya nag-invite ng atensyon. Pero siyempre, normal naman sa gobyerno na katulad ng kapulisan, hinahanap. Pero siyempre, nagbigay din ng kalituhan itong pangyayaring ito sa pulis. Sapagkat ang kanilang chief PNP, nagbigay ng certification, sinasabing nire-respeto yung Court of Appeals. Ang CIDG, tinanggal siya sa watch list as a list of fugitive. Dahil siyempre, umasa rin yung tao na nire-respeto talaga yung kanyang mga legal victories na nakuha sa Court of Appeals. Opo, pero alam naman natin, attorney, pag minsan meron pong sa Court of Appeals, minsan nga po gusto ipa-declare na ipa-dismiss yung Maguindanao Massacre. Alam po natin na may mga nangyayaring ganung mga pangyayari sa Court of Appeals. So medyo may mabibigat na pangyayari doon na medyo hindi rin may paliwag ng publiko. So panguling salita po, ano pong masasabi nyo sa publiko ngayong nandito na sa custody ng NBI si Ginoong Lee? Gusto po namin bigyang din na kami yung mismong humingi na sa NBI na lang maditina si Mr. Lee. Yung pong aming panig. Sapagkat mahirap naman pong dadalhin uli namin sa PNP. Nakakalito yung kanilang gawain na sasabihin nilang nire-respeto nila tapos at the same time huhulihin. Ay mas mabuti na pong nasa National Bureau of Investigation si Ginoong Delfin Lee. Kami po ang humiling yan. Pangalawa po, makakaasa ang publiko at kahit ang NBI na ito po yung taong hindi namang tatakas all through these years ay sinasagot niya yung kanyang mga kaso at pilit niyang ipinaglalaban ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga abogado yung kanyang posisyon sa korte. Apo, maraming salamat po sa Attorney Gilbert Repiso, tagapagsalita ni Ginoong Delfin Lee.